Hello everyone, welcome to my channel. Today, pag-usapan natin itong application for common law and conjugal partner sponsorship dito sa Canada. So, we're talking about how to make a successful sponsorship application for common law and conjugal partner sponsorship. So, I have 10 tips regarding this. So, number one, we're talking about understand the latest eligibility criteria. So, this year, I think, alam naman ng lahat na medyo nagkaroon ng higpitan dito sa Canada when it comes to pagpapapasok ng mga new immigrants. So, you have to understand the criteria of eligibility para sa pag-sponsor ng conjugal and common law partner dito sa Canada. So, number one pa rin is you have to be 18 years of age and must be a Canadian citizen or permanent resident here in Canada. And, importante sa lahat is yung may trabaho. So, unang-unang nilang tinitingnan ngayon is yung financial stability ng sponsor. So, you have to be aware of that po. And so, number two, your relationship must be genuine. So, gather all the essential documents to present as your proof of evidence. Hindi pwedeng ang relationship ninyo is ang document na ipepresent. Hindi pwedeng ang relationship ninyo is naglalast na ng 3 to 5 years but ang document na ipepresent ninyo is nagsimula lang a year ago. Hindi po pwede yung ganun. Medyo kakaroon tayo ng problema dyan. So, make sure that when you started your relationships as a couple, doon nyo ipipresent lahat ng document nyo on that period time frame or on that time frame po doon sa ipipresent niyo. For example, nagkaroon kayo ng relationship between 2023. So, may relationship means is nagkaroon na kayo ng relasyon. Hindi yung na nililigawan mo pa lang siya, yun na yung start ng relationship niyo. Hindi po. At hindi rin yung inaayos mo pa lang yung divorce mo o inaayos mo pa lang yung legal separation na sa Pilipinas ni principal applicant, nagsimula na yung relasyon ninyo. Hindi po ganun. The moment na naging divorce, officially divorce si sponsor and nakilala niya si single principal applicant at nagkaroon sila ng relasyon, hindi po valid yung relationships ninyo kung si principal applicant kung si sponsor ay hindi pa grant ang divorce niya. Kailangan grant muna ang divorce ni sponsor bago siya papasok sa relasyon ni principal applicant. Either way naman, same thing din naman kay principal applicant. Kailangan si principal applicant is legally separated na sa Pilipinas or annulled na sa Pilipinas while ang si sponsor naman ay single, doon pa lang sila papasok sa isang relasyon. Hindi nyo pwedeng sabihin na may relasyon na kayo 3 years ago while si principal applicant is inaayos pa lang ang what do you call that? Ang legal separation niya sa ex-husband niya o sa ex-wife niya. At hindi rin po pwede na si sponsor is ongoing pa lang ang divorce niya, may relasyon na siya kay principal applicant. Hindi po. Dati, maraming nakakalusot na ganyan. Ngayon is medyo mahirap. Kasi talagang ini-scrutinize nila lahat ang application form ninyo. Tinitingnan nila kung saan kayo talaga nagbabari o nagpepel off on that particular time period of frame. So, kailangan po na in layman's term na walang sabit ang isa't isa bago pumasok sa isang relasyon. And then from there, doon pa lang magsisimula ang relationships ninyo. At doon pa lang magsisimula ang mga proof of evidence ninyo. Hindi kayo pwedeng mag-submit ng evidence prior doon sa
status ni principal applicant as married or as legally separated or whatsoever. Hindi po pwedeng ganon. At hindi rin po pwedeng mapasok kayo sa isang relasyon prior doon sa application ng divorce ni sponsor. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan talaga is, kumbaga sa ano is, malinis kayong magkakaroon ng record sa marital status ninyong pareho before kayo papasok sa isang relasyon. So, ganun po siya. So, number 3 is yun nga, yung pagpo-provide natin ng essential documents. So, kailangan, meron kayong, so number 2 pa lang tayo pala. So, meron tayong proof of cohabitation. So, yun yung gathered essential documents natin. Kailangan meron kayong proof of cohabitation kung ang applicants is common law. So, meron kayong shared utility bills or lease. And then, meron kayong identity documents such as yung parent, common pa rin yung birth certificate and passports. And meron kayong financial documents like kung ang mag-a-apply is common law, so at least meron kayong joint bank account dito sa Canada or meron kayong joint responsibility bills or what do you call that, utility bills or joint cellphone bills or whatsoever, nakapangalan sa inyong dalawa. And joint yung rental contract ninyo pareho. At least 1 year kayong nagsasama dito sa Canada para mag-apply ng common law partner sponsorship application. So sa mga conjugal partners naman, kung kaya ni sponsor na umuwi sa Pilipinas para maggawa siya ng baguhin niya yung contract ng bahay o yung rental contract ni principal applicant sa Pilipinas, para ma-include niya yung pangalan niya doon sa rental contract. So, tumatanda yon overnight. Pag ipinresent nyo na siya, napakatibay na ng evidence ninyo. So, ganun ang ginawa ko. During my time, umuwi ako, pinarevise ko yung kontrata nung bahay nung partner ko before. Pinasama ko yung pangalan ko. And time passes by hanggang sa dumating na yung days para sponsoran ko siya as conjugal, pinresent namin yun as one of our documents. So, ganun po. Kung meron kayong shared vehicle registration, shared property registration, something like that, mas maganda. The older the document, the better po. Okay? So, doon naman tayo sa comprehensive relationships. So, kailangan meron kayong mga proofs like pictures, shared together na nag-travel kayo sa ibang bansa, magkasama kayo, meron kayong hotel accommodation, yung pangalan ninyo pareho doon sa as guest, and meron kayong mga, kung nag-travel kayo sa ibang bansa with principal applicant and sponsor, at least meron kayong mga plane tickets, and travel border pass para i-present ninyo na nag-travel talaga kayo. And make sure na bago nyo i-present yung mga yon, at least patandain nyo muna. Like, gawin ninyo 7 months, 8 months, pataas, or 1 year pataas, bago nyo i-present lahat ng documents ninyo. As I said earlier, the older the documents, the better po. Okay? So, communication logs, emails, messages. So, as I said on my my last video, so lahat ng mga yon is translated na sa English. Okay? Huwag kayong magsasubmit ng hindi translated sa English ang mga communication logs ninyo. So, kung meron kayong ayaw ipa-translate, like yung mga usapan ninyong sa inyong dalawa lang, parang private conversations, kahit wag nyo na isama yon, i-delete nyo na yon or i-omit nyo na yung ganong part. Ang pa-translate na lang ninyo is yung mga like usapan ninyo regarding sa support, money, financial support, regarding sa remittance, kumustahan. Basta wala lang, what do you call that? Medyo maselan na usapan. So, tanggalin nyo na yon, and then the rest, pwede nyo ipa-translate yun. Sa Pilipinas, maraming authorized translator ang Canadian Embassy. Okay? So, what else?
yung mga, what do you call that? Travel itineraries ninyo. Yun nga, yun sinabi ko sa inyo kanina. Kailangan din natin i-provide yun. Para mapalakas ninyo ang relationships at mapakita ninyo na genuine talaga ang relationships ninyo. As I said, the older the documents, the better. So, what else? Yung pagpipill up ng application form. So, yun ang pinaka critical sa lahat. Pag nag-fill up kayo ng application form, make sure na lahat ng application forms ninyo is synchronized in every detail of application. Sa bawat isang application, may mga question doon na nagsisynchronize sa other application, like applications sa Scheduled A, sponsorship undertakings, tapos what else? Yung isa pa, 3554, something like that. Marami po yun. Generic application forms. So, lahat ng yon is nagkakaroon ng synchronization sa bawat isang forms. So, make sure na bago kayo mag-fill up ng form, mapa-online man yan o mapa-papers man yan, make sure na dino-double check ninyo ang inyong mga application form. Ano pa po? Yung, what do you call that? Letters of sponsorship letter. Yung parang ginagarantor ninyo o ina-undertake ninyo yung relationships ninyo. So, importante po yun na pag gagawa kayo ng letter, ipapaliwanag ninyo kung paano kayo nagkakilala, paano kayo nagkaroon ng relasyon, at yung mga circumstances na pinagdaanan ninyo hanggang sa makarating kayo sa ganong estado ng application ng pag-sponsor sa principal applicant. So, lahat ng yun, i-detailed ninyo. I-outline ninyo yung commitment ninyo sa isa't isa, yung reason bakit mo siya gustong makasama dito sa Canada para kay sponsor, and kailangan po meron kayong personal touch na sa letter na talagang pag isinubmit ninyo is maniniwala si visa officer na yung relasyon ninyo is genuine po talaga. Usually kasi, ang problema sa mga ganyang partners sponsorship application is talagang pinadadaan ni visa officer sa butas ng karayom. So, talagang ni-scrutinize niya yung application form and then suddenly, after ninyo makatanggap ng biometrics, makakatanggap kayo ng medical examination, akala ninyo okay na ang lahat. And then, after 7 to 8 months, suddenly makakatanggap kayo ng procedural fairness letter. So, normal po yun sa mga partners sponsorship application. Yun yung spousal, nagkaka-receive ng ganoon. How much more pa yung mga hindi naman asawa na gusto ninyong isponsoran. Normal po yun. But the problem doon is how you are going to depend your relationship with that procedural fairness letter. Kasi meron doon na makakatanggap kayo na ang sinasabi nila is meron naman kayong rights magpakasal, bakit hindi kayo magpakasal? Minsan naman meron doon sinasabi na you have the right to cohabitate with each other, pero bakit pinili ninyong hindi mag-cohabitate? So, yung mga ganong circumstances po, kailangan maipapaliwanag at maidedepend ninyo ng maayos. Okay? So, ano pa po yung mga dapat nating paghandaan? Yun nga, write a strong sponsorship letter. So, pag ginawa nyo yun, i-depend ninyo yung relasyon ninyo, bakit kailangan mo siya makasama sa Canada. Mas maganda kung meron na kayong bonding na, baga sa merong nagbabind sa inyo not to lose each other. So ganun siya. Kailangan ninyong maipaliwanag na bakit kailangan suportahan, bakit kailangan mong pumunta ng Canada while sinusuportahan ka naman ni sponsor sa Pilipinas, di ba? Yung mga ganong pagkakataon. Kailangan doon, nagkakaroon kayo ng communication sa isa't isa, pinaghahandaan ninyo kung paano ninyo i-depend. So, ganito po ang technique dyan. The moment na nag-submit na kayo ng application form or ng sponsorship application,
para kay principal applicant, dire-diretso pa rin ang paghahanda ninyo ng another evidence. Kasi, kumbaga sa na-submit na ninyo lahat ang ebidensya ninyo as your genuine couple. So, akala ninyo wala na kayong sasabit sa susunod. No, kailangan pa rin ninyo mag-gather ng mga supporting documents para the moment na dumating ang procedural fairness letter, meron na naman kayong ipangbabala sa atake ni visa officer. Yun nga yung sinasabi ko na kailangan dire-diretso pa rin ang pagpo-produce ninyo ng evidence sa relationship ninyo. Kung si principal applicant is patuloy na tumatanggap ng suporta kay sponsor, dire-diretso pa rin ang pagtatago ni sponsor ng resibo ng kanyang remittance slip kay principal applicant. So, ganun pa rin. Ngayon, kung umuwi pa rin, kung alimbawa, na-submit na ni sponsor yung application ni principal applicant sa embassy, sa CIC, at kaya naman niya umuwi uli para makasama si principal applicant, umuwi pa rin siya, itago pa rin niya yung plane ticket, yung mga bagong pictures na ipoproduce ninyo, itago nyo pa rin dahil yun ang magpapasupport doon sa susunod na hihilingin ni visa officer. So, ganun po siya. And, kailangan sa pagpipill up ng application form, kailangan po is tapat tayo. So, kailangan be honest in filling up the application form. Wala kayong itatago. Kung si principal applicant is merong, what you call that, an accompanied minor or an accompanied dependent at hindi niya planong isama ito, kailangan niya pa rin itong i-add as her or as his dependent. Whether sasama ito o hindi. Kasi minsan, ganitong utak ng mga couples na hindi ko na makita yung tatay nitong si Junior and parang wala namang plano sumama sa akin ito. Hindi ko na siya i-declare. Parang ganun pa. So, hindi po maganda yun. Kasi hindi natin alam na baka in the near future kuhain ninyo yung anak ninyo tapos hindi nyo pala dineclare sila sa unang application ninyo. So, kayo magkakaroon ng problema. So, kung mahihirapan kayong kumuha ng consent sa ex ninyo dahil hindi na kayo kinokontak tapos gusto ninyong i-apply itong si minor dependent ninyo, sasama man siya o hindi, kailangan nyo siyang gawan ng application form. Kailangan nyo siya isama sa application form ninyo. So, kailangan nyo kontakin yung tatay niya. So, kung hindi naman, gumawa kayo ng abandonment letter na hindi na makontak yung tatay nitong si anak ninyo, si dependent ninyo, hindi na makontak yung nanay ni dependent. So, gumawa kayo ng letter na hindi na siya untraceable, uncontactable na siya, pero gusto nyo pa rin siya isama, ipanotarize niyo sa abogado, yun, tinatanggap yun ng CIC. Then, from there, pwede nyo nang magawan ng application form yung unaccompanied dependent ni principal applicant. Or kung meron namang case na ganito na prior sa pag-a-apply, pag-i-sponsor ni sponsor kay principal applicant, alam niya na hindi na ma-contact yung ex ni principal applicant. So, kailangan mag-execute na si principal applicant ng abandonment letter para maging legally single mother o single father na siya. So, dun pa lang, alam nyo na kung anong gagawin ninyo sa pag-execute ninyo ng application or ng sponsorship application kay principal applicant. So, kailangan transparent po ang paggawa ng application form. Ngayon, meron pang ibang tanong na tumira si principal applicant sa Hong Kong for 6 months and then hindi niya na alam kung paano kumuha ng police clearance doon. Marami pong way para makapag-secure kayo ng police clearance doon sa mga dating bansa na tinirahan ninyo ng more than 6 months. Okay? So, ganun po siya. And, interview. Paghandaan ninyo ang interview. The moment na nag-submit na kayo ng application form
And then nakatanggap kayo ng acknowledgement of receipt, nakatanggap kayo ng biometrics, nakatanggap kayo ng what you call that, medical examination. Isipin ninyo na i-interviewin pa rin kayo. Ganun po ang nangyari sa partner ko before. That was 15 years ago. In-interview po siya. Bakit niya gustong pumunta rito ng Canada? And then, ano yung mga pinagsamahan namin sa Pilipinas? And bakit hindi kami pwede magpakasal? Because that time po, divorce ako dito sa Canada. And hindi naman accepted ang divorce sa Pilipinas, di ba? So, may tinanong pa siya ng visa officer na, bakit panay ang punta ninyo ng Hong Kong? Bakit hindi kayo nagpakasal sa Hong Kong? That interview happens after I responded to our procedural fairness letter. Kasi nakatanggap din kami ng procedural fairness letter regarding that prior to that interview. Nakatanggap kami ng ganon na sinasabi na pwede naman kami mag-cohabitate. Bakit hindi ko ginawa? So, pwede naman kaming magpakasal. Bakit hindi kami nagpakasal? So, mga ganong pagkakataon. So, ganun po yung ginawa namin. So, nireplyan ko yung procedural fairness letter na yon, inihain ko yung defense ko, inilatag ko yung defense ko sa kanila, sinabi ko na ganito, ganoon. Then, hindi pa sila nasiyahan, in-interview pa yung partner ko sa embassy sa Makati. Nag-set sila ng interview doon. Ang tanong sa kanya, bakit hindi kayo nagpakasal sa Hong Kong? Whereas 3 times kayo nagpunta sa Hong Kong, bakit hindi nyo naisip magpakasal doon? So, ganon. And then, bakit hindi kayo nagsama sa Pilipinas? Dahil pauwi-uwi naman si sponsor mo every year. Bakit hindi na lang siya nag-stay doon for how many months para maging common law kayo? So, mga ganon tanong. And thank God, at nasagot naman lahat yun ni partner during that time. Okay? So, paghandaan ninyo ang interview. Yun po ang importante. Hindi pwedeng, paano ba to? I-interviewin ako, anong sasabihin ko? Ganun pa rin po. Sasabihin nyo lang kung ano yung rason ninyo, bakit gusto nyo magsama, bakit gusto nyo makarating sa Canada. Sasabihin nyo lang lahat yun. Dahil susuportahan naman kayo ni sponsor pagdating sa mga ganung bagay. Hindi naman po pwedeng kayo lang principal applicant ang problema pagdating sa ganun. Hindi po. Siyempre, una rin maggagawa ng hakbang doon, yung sponsor ninyo. So, talagang pag-uusapan ninyo yan. And kung kailangan ninyong mag-seek ng mga advice, okay lang po. Pwede nyo akong PM, pwede nyo rin akong tawagan na makausap as long as may free ako oras. Dahil as a government employee, talagang medyo hectic din ang schedule ko sa work. And minsan lang din ako nakakagawa ng ganitong mga klase ng video. Okay po? So, and lastly, stay patient and positive. Siyempre, with the help of nasa taas, kailangan natin maging positive sa lahat ng bagay. So, lahat naman ng nag-a-apply o lahat naman ng nag-i-sponsor sa principal applicant is malinis naman lahat ang hangarin ng mga sponsor na tulad namin before. Ang makasama, ang partners natin dito sa Canada at magkasama-sama tayong pareho. Mga ganun. So, kailangan stay positive. So, kailangan ng patient. You have to have a patient while waiting. Stay positive and always be ready for the interview. So, okay po. So, that's all for today. And don't forget to like and subscribe on my channel for the future videos na i-upload ko pa. Thank you. Bye-bye.